Okay, so para po sa unang gabi natin ng atin pong sambang gabi, ang pag-aaralan po natin ay may pamagat na a heart that knows how to wait. A heart that knows how to wait. At makikita natin ang atin pong theme verse sa Isaiah chapter 40 verse 31. Isaiah chapter 40 verse 31. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Yan. Alam nyo, marami sa atin kapag Christmas season, naghihintay din talaga tayo eh. Di ba? Christmas season is a waiting season. Sabi dito sa ating introduction, ang sambang gabi daw o simbang gabi, it is not just a Filipino tradition. No, ang sambang gabi. It is not merely a series of night services leading to Christmas. Every night we come not just to fulfill a religious practice but to say, Lord, I am here, I am waiting on you. Sana maging ganito po yung mindset natin. Sana maging ganito yung kalagayan ng ating mga puso. Na kaya tayo a-attend ng sambang gabi sa loob ng 9 na araw ay dahil naghihintay tayo sa pangungusap ng Panginoon. At sinasabi natin, Lord, I am here and I am waiting on you. Naghihintay lang po ako sa iyo, Panginoon. Nandito po ako. Kasi sa mundo po natin ngayon, in a world that wants instant answers and quick results, God invites us into something deeper, the discipline of waiting. Madali po bang maghintay? Sino dito yung marami nang hinintay? Di ba lahat naman siguro tayo naghintay na? At sa totoo lamang po, maraming mga tao ang nadidisqualify dahil hindi marunong maghintay. Dahil sa sobrang gusto mo na mapasayo ang isang bagay, nagmamadali ka. Nagmamadali ka. At minsan kahit hindi pa hinog sa panalangin, dahil gustong-gusto mo ang isang bagay na yon, ikaw na mismo ang gumagawa ng paraan para makuha mo yung inaasahan mo. Dati po ganyan ako. Dati rin ganyan ako. Totoo yan, di ba? Pero sa atin po mga kapatid, bilang tayo ay mga anak ng Diyos, at tinuturuan ng Panginoon, God is inviting us tonight into something deeper, and that is the discipline of waiting. The discipline of waiting. Meron tayong tinatawag na disiplina sa paghihintay. At alam niyo po ba na maraming mga Kristiyano o kahit maraming mga tao ang dinidisiplina sa pamamagitan po ng paghihintay because God is answering our prayers. 3 lang po ang sagot ng Panginoon sa lahat ng panalangin natin. A yes, a no, and a wait. Ang mahirap doon sa season ng paghihintay, doon sa waiting season mo, dahil diyan itetest ng Lord ang character mo. Diyan itetest ng Lord ang disiplina mo. At sabi ko nga sa inyo, maraming mga tao ang nadidisqualify dahil hindi sila makapaghintay. Sa mga maagang pumasok sa relasyon, okay, huwag nyo nang itaas yung kamay nyo. Huwag na kayo mag-react. Sa mga maagang pumasok sa relasyon, siguro may iba na naging successful, pero may iba na hindi. Siguro dahil din sa atin, dahil hindi tayo nakapaghintay. Dahil sa sobrang pagmamadali natin. Kaya sa lahat ng mga kabataang nandito, sa lahat ng mga kabataang nandito, gusto ko pong sabihin sa inyo, matuto tayong maghintay ng tamang oras, tamang panahon ng Diyos para sa atin. Hindi natin kailangang magmadali. Amen po ba? Hindi natin kailangang magmadali.
May tamang taong nakalaan para sa iyo, kapatid. May tamang taong nakalaan para sa iyo. Kaso yun nga lang dahil sa sobrang nagmamadali tayo, minsan napupunta tayo sa maling tao. At yung maling tao na yun ang susugat ng malalim sa ating mga puso. Sabi mo, grabe naman, Kuya Harold, Paskong Pasko, ganyan ang topic. Pero totoo. Totoo kasi Matuto po tayong maghintay. Amen po ba? Matuto tayo maghintay. Why? Before Christmas ever came, tingnan nyo to, before Christmas ever came, the world waited. Naghintay ang buong mundo. Israel waited for a Savior. Prophets spoke about Him. Generations prayed for Him. Naghintay ang maraming mga tao ng tagapagligtas during the Old Testament times. And then what happened? Yet, for almost 400 years, heaven was silent. Ito yung sinasabi ko sa inyo na 400 years of silent. Ano nangyari to? Silence pala. Nung time ng after ng Old Testament and going to New Testament. So merong 400 years. 400 na taon. Imagine that. Maraming mga tao ang nandoon sa 400 years na yon, and they are waiting ng Messiah. Naghihintay sila ng tagapagligtas. So totoo to, Israel waited for a Savior. Prophets spoke about Him. Merong mga prophecies. And generations prayed for Him, pero walang sagot doon sa 400 years na yon. Galatians chapter 4 verse 4 declares, anong sabi dyan? But when the fullness of time had come, God sent forth His Son. When the fullness of time had come, may tamang oras ang Panginoon, kapatid. Hindi mo kailangan magmadali. Ang mundo ay naghintay, 400 years na tahimik ang langit, pero alam niya kung kailan ang tamang panahon. At ito ay sumapit during the New Testament times. After 400 years ng paghihintay, sa wakas, merong tagapagligtas. Marami po sa Bible marami sa Bible, may mga Bible characters na naghintay sila. Like yung babaeng dinudugo sa loob ng 12 years. Dinudugo ng 12 years bago siya makaranas ng kagalingan. Ilang taon ka na bang may sakit ngayon? Ilang taon ka na bang naghihintay? Ilang taon na simula nung ikaw ay mawala sa Panginoon? May tamang panahon ang Diyos para sa iyo, kapatid. May tamang panahon siya. Amen po ba? Kaya anong sabi dito? Jesus was not born early. Jesus was not born late. He was born exactly on time. So ibig sabihin, ang Christmas pala ay tinuturuan tayo ng napaka-powerful na katotohanan. God's greatest gift came after the longest wait. Doon sa napakahabang paghihintay, anong nangyari? Doon dumating ang pinakadakilang regalo. Mga kapatid na nanonood ngayon, baka kaya matagal ang paghihintay mo dahil paparating pa lang ang pinakadakilang regalo. Ang ganda, di ba? The greatest gift came after the longest wait. Totoo naman yun Kapag matagal mong pinaghirapan, di ba, ang sarap ng bunga nun? Kaya baka hindi pa sinasagot ni Lord yung mga long-standing prayer mo kasi inihahanda pa niya yung sobrang ganda. Sobrang dakila. Nakasagutan ng iyong panalangin.
Amen. The world expected a king in a palace, but God sent a Savior in a manger. Ang mundo ay naghihintay ng isang tagapagligtas na ipapanganak sa isang palasyo. Pero bakit ang dumating ay isang sanggol na ipinanganak sa sabsaban kasama ng mga hayop? Kasama ng mga hayop. They waited for power, but heaven delivered humility. Ang ganda po, no? Ang mga tao, naghihintay sila ng isang kilala, prominenteng tao na magiging tagapagligtas nila. Pero nabigo sila. Kasi ang idiniliver ng langit ay si Jesus. At dumating siya dito sa pinakamababa, isa sa mga pinakamababang antas. Imagine niyo po, pinanganak sa sabsaban kasama ng mga hayop. Hindi doon sa tingin nila na kailangan ang tagapagligtas ipapanganak sa palasyo, sa isang magandang lugar, sa isang prominenteng pamilya. Hindi nila ito inaasahan. But again, iba kasi ang kapamaraanan ng Diyos. His ways are higher than our ways, and His thoughts are higher than our thoughts. So Christmas proves that waiting on God always leads to something greater than what we expected. Amen? Mas dakila kaysa sa mga bagay na inaasahan po natin. And if God fulfilled this promise by sending Jesus, He can be trusted with everything you are waiting for today. Amen. Finulfill ng Lord yung promise na yon. Kaya makakaasa ka na ang mga bagay na inaasahan mo, mga bagay na hinihintay mo, ay kaya ring ibigay sa iyo ng Diyos. Naniniwala ka ba doon? Na yung mga inaasahan mo ngayon, yung mga hinihintay mo ngayon, yung mga pinapanalangin mo ngayon, ay kayang ibigay ng Diyos. 100%. Amen. Praise God. So, 4 na bagay. Number 1, waiting is not wasting time. Waiting is not wasting time. Sabi dun sa Isaiah, binasa natin kanina, those who wait on the Lord. Those who wait on the Lord. Amen, Jonard! LPT this week. Sino dito may mga inaasahan ngayong linggo na parating? May mga inaasahan ba kayo? Resulta ng board, ng laboratory, ng interview mo, ng job application mo? May inaasahan ka ba this week na parang transaction? Sino dito may mga inaasahan? Tomorrow lab test, yeah. Who else? Result ng LET, okay. Item sa Pangasinan. More clients, okay. Okay, so marami tayong mga inaasahan. Happiness, wow, grabe naman. Okay, marami. Clear the results, party, okay. So we are expecting something. Yeah, si Joshua bukas yung practice training in maritime. Okay. I get it. Ang ibig sabihin lang yan, marami tayong inaasahan. And God is saying here in Isaiah, those who wait on the Lord. Ang lahat ng naghihintay. And you know what? Waiting in God's kingdom is not delay. It is development. You know what? Why you are waiting? Bakit ka naghihintay? Because God is developing you. Dine-develop ka ni Lord para doon sa hinihintay mo, kapag nangyari sa'yo yan, handa ka na. So waiting time is not wasting time.
God is developing you during that waiting season. Para kapag natanggap mo na yung answered prayer mo, handa kang tanggapin yon. Ang ganda ng revelation. Ibig sabihin, kaya baka hindi mo pa natatanggap kasi hindi ka pa handa. Diba? Baka hindi ka pa handa. Kaya hindi pa binibigay sa'yo ni Lord. So while you are waiting, God is also developing you. Yes. Waiting in God's kingdom is not delay. It is development. And the original meaning of wait means to hope, to trust, to remain bound to God. Waiting is not doing nothing. Waiting is choosing faith while God is working. Can I hear an amen? Waiting is not doing nothing. Hindi naghihintay kang wala kang ginagawa. Of course, may ginagawa ka. Pinipili mo ang pananampalataya habang naghihintay ka ng kilos at galaw ng Panginoon. Amen? Kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga tayo nanonood ng live stream na ito. Because we choose faith while we know that God is working. Kumikilos ang Panginoon habang ikaw ay nananampalataya sa Kanya. Kumikilos siya, kapatid. God is working in your life. God is working. Kumikilos siya. If God makes you wait, it is not because He forgot you. It is because He is shaping you for what is coming. Yeah, amen, Mami Jean. God bless po. Hindi ka kinalimutan ng Lord. Sineshape ka lang niya. Lahat ng mga nangyayari sa buhay natin ngayon, fino-form lang tayo ni Lord. Okay? Fino-form niya lang tayo. He is just shaping us. Yung nararamdaman mo ngayon, yung sitwasyon na meron ka ngayon, fino-form ka lang ni Lord. Ang tanong, handa ka bang magpa-form? Okay? Handa ka bang magpa-form sa Kanya? Kasi dyan sa waiting season is also a formation season eh. Diba? Fino-form ka ni Lord eh. And just as the world waited for Christ, the birth of Jesus, God may be asking you to wait. Not to punish you, but to prepare you. Hindi ka naman pinapahirapan ni Lord. Inihahanda ka lang niya. Ang mundo nga naghintay ng 400 years for the fulfillment of the prophecies, for the fulfillment of the vision ng mga prophets. They waited for 400 long years. Siguro yung iba doon namatay na. Hindi na nakita. Pero alam nyo, dinedeklara ko sa ating lahat, hindi tayo mamamatay. Hindi tayo mamamatay na hindi natin nararanasan ng fullness ng buhay na ito kasama ang Panginoon. Alam niyo, the moment that we encountered the Lord, that is the greatest gift eh. Alam niyo yung greatest feeling sa buong mundo? Yung makilala mo si Lord Jesus. Siya na ang pinakamahalaga sa buhay mo ngayon. Siya na ang priority ng buhay mo ngayon. Kaya ka humihinga, kaya ka nabubuhay because you want Him. You want to know about Jesus. All for Jesus nga, di ba? That is the greatest blessing eh. So maghintay ka, okay? Maghintay ka. Waiting is not wasting time. Sa lahat ng mga may hinihintay, tinanong ko kayo kanina kung may hinihintay kayo.
hindi masasayang yung paghihintay mo. Hindi masasayang yung pagtitiis mo. Yung mga sinakripisyo mo. God bless you, Mami Jing, sa kapitbahay mo. Yeah, praying for their families as well. Alam ko po mahirap na pag may mga hindi ka makasundong kapitbahay. Totoo naman yan. Pero nawa ibigyan tayo ng napakalawak na grace ni Lord para matutunang mahalin ang mga hindi kaibig-ibig. Mahalin natin ang ating kapwa. Diba? Love your enemies. Bless those who persecute you. Amen. So maghintay lang, hindi nasasayang yung paghihintay mo. Okay? Hindi nasasayang. Pwede ba ako mag-pray saglit? Lord, tinataas ko po sa iyo ang lahat ng mga tao naghihintay ngayon na nanonood po ng live stream na ito. You know their very heart. Alam mo ang mga bagay na hinihintay nila. Maybe there are people who are waiting for that laboratory result. Mga CT scan, diagnosis, and maybe some of us here are waiting for the result of their examination, of their board. In the name of Jesus, wag mong biguin ang mga taong ito. Even sa mga naghihintay ng kanila pong mga transactions, mga big transactions, wag mo po silang biguin sa pangalan ni Jesus. Siguro may mga naghihintay din ng tamang tao para sa kanila. Lord, give them the right person for them. Wag pong magmadali, Panginoon. Sapagkat ang mga nagmamadali, may posibilidad na magkamali. Hayaan mo po, Lord, na magkaroon kami ng patient heart, Lord. Naghihintay sa pangungusap mo. Naghihintay sa kalooban mo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. I-bless mo ang lahat ng mga taong naghihintay. Even, Lord, naghihintay ng approval, ng visa, or naghihintay ng kasagutan sa kanilang mga katanungan, Lord. Ibigay mo po ang pinakamagandang resulta sa amin. Give us the best result, Lord, to those prayers that we are asking you. Sinabi mo naman sa iyong mga salita na kami ay humingi at kami ay pagbibigyan. Ask, and it shall be given. Seek, and you shall find. Knock, and the door shall be open. Ito po ang iyong sinabi. Kaya Lord, nandito po kami, humihingi kami sa iyo, hinahanap namin ang mukha mo at kumakatok po kami sa kalangitan. Lord, ibuhos mo ang iyong pabor sa lahat ng mga taong tapat na naghihintay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord, for the victory. Thank you, Lord, for the answered prayers. In Jesus' name, amen and amen. Claim nyo na po yan. Best result. In Jesus' name. At kapag sinabing best result, yun yung perfect will ni Lord. So kahit maganda o hindi naaayon sa'yo, best yun. Kasi pinahintulutan yun ni Lord. Okay? Huwag kang magtatampo sa Kanya. Magkaroon ka lang ng kapayapaan. Makapasa ka o hindi ka makapasa, perfect will ni Lord. Kasi yun yung pinanalangin natin. Okay? Perfect will ni Lord. Basta magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso. Amen. So waiting is not wasting time. In Jesus' name. Hindi sayang ang iyong paghihintay. Pangalawa, God uses waiting to renew us. Bakit ka pinaghihintay? Gusto kang i-renew ni Lord. Di ba ang sarap ng feeling kapag nare-renew yung kontrata mo? Ibig sabihin, oy, may pag-asa pa ako makapag-ipon ulit. Sa wakas, na-renew yung contract. Ang sarap ng feeling kapag nare-renew ka. Mas lalo na kapag yung strength mo, yung faith mo ang nire-renew ni Lord. Wow, Marisol, God bless you po. Diba? Si Lord ang nagre-renew sa atin. The promise continues, those who wait on the Lord, sabi doon, they shall renew their strength.
grabe, bibigyan ka ng bagong kalakasan ng Diyos. Waiting on the Lord does not exhaust you. It changes your strength for His. Kaya hindi tayo napapagod eh. 'Di ba? Kahit araw-araw tayo mag-live, mag-share ng gospel, makinig ng salita ng Diyos, hindi tayo napapagod because we are waiting on the Lord. And it doesn't exhaust us. It gives us strength. It gives us strength. Many of us say, Lord, I'm tired. And God lovingly responds, good! Sabi ni Lord, sa lahat naman napapagod, sabi, good! Now, I can give you my strength. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ganda nun. Pwede mo sabihin sa Kanya, Lord, napapagod na ako. Tapos sasabihin sa'yo ni Lord, mabuti. Di may pagkakataon ako, nabigyan kita ng aking lakas. Amen. God bless you po, Jen. At sa paghahanap niyo po kay Richelle Parahele, nawa ay matagpuan na po siya in Jesus' name. Siya ang ating tanging lakas. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, tama, Jess. Lord, sobrang sakit na. Sobrang hirap na. Sobrang nakakapagod na. Sabihin mo sa Lord, wag kang magpanggap. Open up your heart to Him. Sabihin mo yung tunay na kalagayan ng puso mo. Minsan, kapag tinanong tayo kung kamusta tayo, pwede natin sabihin, okay lang. But deep inside, hindi naman talaga tayo okay. Di ba? May mga pagkakataon na ganun. Kapag tinanong ka, kamusta ka? Okay ka lang ba? Sabihin mo, okay lang. Kasi kinikimkim mo. Kasi sinasarili mo. Pero kapag sinabi mo sa Lord, Lord, pagod na ako. Meron ba ditong pagod na? Lord, pagod na ako. Tapos sasabihin sa'yo ni Lord, di mabuti. Nandito ako. Bibigyan kita ng kalakasan. Bibigyan kita ng kalakasan. Sino dito ang nangangailangan ng lakas mula sa Diyos? Sino dito ang nangangailangan ng kapayapaan mula sa Diyos? Amen. Hindi ka nagkamali ng Diyos na nilapitan at pinuntahan ngayong gabi. Dahil tonight, God will release His strength to all of us. I want you to claim it, Lord. Sabihin mo, Lord, I am claiming your strength. Hindi ko po kaya, pero kaya mo. Mahina ako, pero malakas ka. Sabihin mo sa Lord yon. Hindi ko kaya. Imposible para sa akin, pero posible sa'yo. Mahirap sa akin, pero madali sa'yo, Lord. And I declare that God's strength and favor to flow upon your life in the name of Jesus. In the name of Jesus. You are being strengthened right now. Wow, tingnan nyo naman. Answered prayer agad kay King Pastor. Now lang nag-chat agency ko. Selected na daw ako. May employer na daw ako. Salamat po sa panalangin. Palakpakan natin si Lord. Congratulations! Si King 08. Hallelujah. Diba? Unang araw, unang gabi ng sambang gabi. Sinagot na agad ni Lord. Grabe. Diba? Walang sayang sa mga naghihintay. Sinong susunod na makakaranas niyan? I-claim mo na. Claim mo na yan. Grabe, walang imposible talaga kay Lord. Naiyak ako, Pastor, sa saya. Saan ka pupunta? Saan ka nakuha? Praise God.
We are so happy and yeah, the community is celebrating with you, King. Ano ang pangalan mo sa FB, King? Sa Dubai. Wow, praise God. Tingnan mo nga naman talaga si Lord. Grabe. Nagkaka-chat ba tayo sa FB, King? God bless. Congratulations. Wow. Amen. God bless you. Congratulations. Congrats. Sobrang happy ako for you. At sobrang happy ako sa lahat ng mga nasa community natin na talagang sinasamahan talaga ng ating Panginoon. Who's next? Sinong susunod? Taas ang kamay ng mga naniniwalang silang susunod na makakaranas ng himala mula sa Diyos. Amen. Kaya alam nyo, ini-encourage ko kayo, huwag kayong mahiya na mag-share ng prayer request. Huwag kayong mahiya mag-share ng prayer request. Sabihin nyo, magpa-pray kayo dun sa GC natin. Pa-pray po ako ng ganito, pa-pray po ako. Kapag mas maraming nananalangin, mas makapangyarihan yon. Okay, kaya bukas, sure na, intercessors, sure na tayo, 1 p.m. bukas, training ng mga intercessors. Yes, God bless you, King. Sobrang happy ako para sa'yo. Amen. Yeah, amen. You are next. Claim it. You are next. Waiting on God is not laziness. Waiting is faith in action. Sabi ni John Piper, hindi ka pwedeng maghintay na wala kang ginagawa. Kailangan meron kang ginagawa. Okay? Kailangan meron kang ginagawa. Sure po, KLY. Sige po. Sa lahat ng mga wala pa ha, alam nyo ba na marami na sa community natin ang na-approve ang visa? Na-approve na yung visa nila. Yeah. Sana po kapag pinagpapalan na kayo ni Lord, huwag kayo makalimot na manood pa rin ng devotion. No? Marami dito mga nakapasa na ng mga ng visa, nasa ibang bansa na. At ngayon ay kasama natin talaga sa community. At meron pa mga mission partners na nagpa-pray. Naalala ko si Ate Luna, nandito siya, parang nasa Singapore ba siya o Taiwan, tapos nanood siya ng devotion, then pray. Tapos lumabas yung visa niya going to Europe. Going to Europe. Hi Joy, God bless you. Yes, God bless pa sa lahat naman naghihintay ng visa. Basta huwag kayo makakalimot. Ha? Umattend pa rin kayo sa devotion. Mag-aral pa rin kayo ng salita ng Diyos. Malilipat lang kayo ng bansa, pero magpapatuloy pa rin ng relationship kay Lord. Amen. Let's close it. Si Mary naghintay. Si Joseph naghintay. Ang Israel naghintay, and when the time came, strength was released. May tamang oras sa tamang panahon, mga kapatid. So if you are tired tonight, maybe it is not because you are weak. Maybe it is because you are waiting without leaning on God. Baka naghihintay ka pero alam mo yon, hindi ka naka-angkla sa kalooban ng Lord. Maganda na naghihintay ka at ginagawa mo kung anong kalooban niya. Okay? So maghintay ka ng tama. Maghintay ka ng tama. So praying sa lahat na mga naghihintay ng visa approval in God's perfect time, i-release, ma-release at ma-aprubahan yan. In Jesus' name, amen and amen. God bless. Number 3. Waiting reveals our trust. Kung kanino ka ba nagtitiwala. Okay, there, God bless. Sige, chat niyo lang ako.
Yes, Miss Pinay in Singapore, nood ka lang lagi dito. Then yeah, matututo ka. Tapos bigyan ka ni Lord ng courage and boldness to share the word of God. Miss Shane, God bless. Yeah, I pray for that commission to be released in Jesus' name. Waiting always reveals the condition of our hearts. Do we trust God only when prayers are answered quickly? Or do we trust God even when He is silent? Kailan ka ba nagtitiwala sa Diyos? Kapag mabilis lang na natutupad yung mga panalangin mo? O kahit nasa gitna ka ng paghihintay? Sana sa gitna ng paghihintay at sa gitna ng atin pong kasagutan ng ating mga panalangin, same lang. Sana same lang, no? May tiwala pa rin tayo sa Panginoon. The silence before Christmas was not abandonment, it was preparation. Teka lang, nawawala yung background. Ayan. Yeah, sa lahat ng panahon, trust the Lord. Trust God. Bago ipinanganak si Jesus, hindi daw abandonment yung 400 years of silence. It was preparation. Okay? So, hindi ka inabandonan ng Diyos. Okay? Nawa po sa ating paghihintay ay makita ang tunay na kalagayan ng ating mga puso at yun po ay nagtitiwala pa rin tayo sa atin pong Panginoon. Faith is trusting God even when you don't understand His timing. Sabi ni Charles Spurgeon. Faith is trusting God even when you don't understand His timing. Okay? Kahit hindi mo naiintindihan, kahit hindi mo nauunawaan. Bakit ganito? Bakit ganyan? But still you trust Him. God's silence does not mean His absence. Often, silence means something holy is being formed. Sabi ko nga po sa inyo may niluluto lang ang Diyos. May inihahanda lang siya para sa iyo, kapatid. It is something holy is being formed. I pray na sa tamang oras, sa tamang panahon, ipanganak talaga yung mga answered prayers mo. Sabi nila, kapag may tiyaga, may nilaga. Kasi di ba ang nilaga, napakasarap kapag kulong-kulong-kulo. Di ba? Yung sobrang lambot nung meat. Kasi pinakuluan mo kumakatas talaga as in malinamnam. Ganun din. Di ba? Ganun din sa atin. Kapag natanggap mo na yung answered prayer mo, you will really shout for joy. You will celebrate. The community will celebrate. Bakit? Kasi yung napakatagal mo nang hinihintay ay dininig na ng Panginoon. Nangyari na. Amen. So if God is quiet right now, do not quit, stay faithful. Sabihin nyo nga po, stay faithful. Stay faithful. Okay? Manatili kang tapat. Manatili kang tapat. Okay? Stay faithful. No matter what. Okay? Until the end. Hanggang dulo na to. Okay? Stay faithful. Kahit tahimik si Lord, huwag kang susuko. And number 4, waiting positions us for flight. Waiting positions us
for flight. Para sa lahat ng mga nakasakay na ng eroplano, pagdating mo ng airport, di ka naman agad sasakay ng eroplano eh. Di ba? May mga, maghihintay ka pa, may boarding time pa, etc. Maraming paghihintay na gagawin. Cute and lovely, God bless you. Amen. God bless you po. God bless your finances. Diba? May paghihintay talaga. At inihahanda nito tayo para sa flight. And for all of us, sa ating lahat, para tayong mga alam niyo yung umattend ako ng isang conference sa Malaysia nung kabataan ko. At isa ako sa representative ng Philippines. Tapos ang topic namin during that time ay select arrows. Kami daw yung mga select arrows. Alam nyo ang isang arrow, bago siya itira, anong gagawin sa kanya? Diba? Siyempre, ifo-form muna yung arrow. Anong gagawin? Siyempre, may pagpuputol. Siyempre, puputulin mo muna yung kahoy bago ka maka-form ng stick, tapos hahasain mo yan para maging sharp yung parang pinaka-blade niya. So, merong cutting, may pruning na tinatawag sa atin. After no, kapag nahasa na siya, itatago muna siya doon sa lagayan ng mga arrow. Diba? So, doon muna siya, nakalagay lang siya doon until the time na kailangan na siyang gamitin. So, ang gagawin nung arrow man, kukunin niya na yung pinaka-arrow niya. Tapos, ang gagawin, iyaano pa yun, di ba? Parang gagawin, hihilahin patalikod. So, hihilahin pa yun patalikod. So, sometimes magkakaroon ng ganyan sa buhay po natin. Yung parang akala mo hindi ka na umuusad. Yung parang akala mo, you're not moving forward anymore. Alam mo yun, may mga ganung mga instance sa buhay natin eh. Bakit parang walang nangyayari sa akin? Pero right after that, kapag nirelease na, bullseye. Diba? Lalo na kung doon ka talaga sa target mo. Kung napakahusay ng titira doon sa araw na yon, doon ka mapupunta sa target mo. So parang tayo ganon. Para tayo mga arrow. Tapos si Lord yung sumisipat kung saan yung target natin. Until such time na i-release na tayo ni Lord at boom, nandun ka sa target mo. Siguro ngayon, hindi mo alam kung nasaan ka. Baka nandun ka sa pagpuputol ng arrow, o baka nandun ka sa paghahasa, o baka nandun sa lalagyanan ng arrow, madilim doon, or nandoon ka sa parang hinihila ka pabalik. Pero darating ang pagkakataon, i-release ka. At, boom, target. Mapupuntahan mo yung final destination mo. Nasaan ka kaya doon? Ikaw ba'y hinihila pabalik? Ikaw ba'y nakakulong sa madilim? Ikaw ba yung pinuputol? Ikaw ba'y hinahasa? Nasaang season ka ngayon? Pero huwag ka mawawalan ng pag-asa. Kasi mapupuntahan mo rin yung target mo na yan. Amen? At mabilis yun. Kapag nirelease ka, di ba? Kapag nirelease ka na, mabilis yun. Hit the target. Nasa hinihila, nasa hinahasa, nasa pinuputol, nasa ang season ka. Pero again, kailangan ang mindset mo, makakarating ka rin doon sa destiny ni Lord para sa iyo. So Isaiah gives us a beautiful picture. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Waiting lifts your vision before it changes your pace. Amen. God does not want you exhausted. He wants you aligned. I pray na magkaroon ng divine alignment si Lord sa buhay natin. Matanggal yung mga dapat matanggal. Kasi may mga bagay o kahit minsan mga tao na kailangan mawala para ma-align tayo sa purpose ni Lord. May mga tao talaga na season na lang sa atin.
Kung may mga tao, bagay, sitwasyon, opportunity na nawawala sa atin, maybe it's just God's alignment. It's just God's alignment. Okay? Ina-align ka lang ni Lord kung saan ka talaga nararapat. So yeah, that's the 4 points. Number 1, waiting is not wasting time. 2, God uses waiting to renew us. 3, waiting reveals our trust. And 4, waiting positions us for flight. So application, as we begin Sambang Gabi or Simbang Gabi tonight, ask yourself, am I waiting with faith or frustration? Am I trusting God's timing or fighting it? Am I allowing God to form Christ in me while I wait? Mga kapatid, the waiting room of God is often where faith matures. Okay, dinedevelop ka lang ni Lord. Pinapamature ka lang niya. Huwag kang susuko while you are there in the waiting season. Marami pa, 8 araw pa bago natin matapos ang atin pong Sambang Gabi. Huwag kang mapagod. Huwag kang huminto. Amen? Sino dito ang gustong matapos niya yung 9 days or 9 nights ng ating Sambang Gabi? Yan. So marami wala nga absent. Mag-invite pa tayo ng maraming mga manonood sa atin. Imbitahan niyo yung mga pamilya niyo, mga mahal niyo sa buhay. Okay? So Christmas is not just about remembering that Jesus was born. Christmas is not just about remembering that Jesus was born. Christmas is God saying to every waiting heart, sa lahat ng mga naghihintay, I keep my promises, I keep my timing, I keep my people. Yan si Lord. Yan si Lord. Ikikip niya yung mga pangako niya, yung timing niya, at tayong lahat. Ikikip niya tayo. Okay? Yeah, meron na Saturday and Sunday habang itong season na to kasi kailangan matapos natin itong 9 nights. So meron ng Saturday and Sunday. So mga kapatid, basahin nyo to. Lahat tayo. Ready? 3, 2, and 1. You are not behind. You are not forgotten. You are not delayed. You are being prepared. If God asks you to wait, it is because what is coming requires a stronger heart. Napakaganda po nito. Huwag mong ikumpara yung buhay mo sa iba. Hindi ka pa talaga yung sobrang behind na behind sa buhay. Hindi ka kinalimutan ni Lord. Hindi ka delay. I mean, hindi delayed yung buhay mo. If you will compare your life to other people, baka nauna lang sila na magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng bahay at lupa. Nauna lang sila kasi that's God's timing for them. Pero iba ang timing ni Lord sa iyo. Maybe you are being prepared by God. Even right now, inihahanda ka lang ni Lord. And if God asks you to wait, it is because what is coming requires a stronger heart. Kasi mas maganda ang naghihintay sa iyo. Amen? And it requires a stronger heart. God is just preparing you in that waiting season of yours. Okay? Nabuhayan ba kayo ng loob? Sa lahat ng mga naghihintay, hindi pa katapusan ng buhay. Paghahanda lang yan. God is just developing you. God is just maturing you. God is just preparing you for something great. For something strong. Something better. Something fresh. Something new. Yan ang inihahanda ni Lord sa'yo. Amen. Okay, praise God. So, magandang panimula sa unang gabi po natin. Hallelujah.
Mas mabilis yung teaching natin, no? A heart that knows how to wait. Nawa po, sa 9 na gabi pong ito na magsasama-sama tayo, hindi ko na masyadong pahahabain. Gusto ko na talagang tumatak sa puso natin yung bawat gabi. Ngayong gabi na ito, tingnan mo yung puso mo. Marunong ka na bang maghintay? Nabago na ba yung mo ngayon, yung puso mo ngayon? Hindi ka na nagmamadali dapat. Okay? Kasi may tamang oras at may tamang panahon ang Panginoon. Mga kapatid, wala muna tayong imimiss muna natin. Wala muna tayong grounding session sa loob ng 9 na araw. Kasi I want you guys to apply what we are learning sa loob ng 9 na buwan na ito. Gusto ko po na magmuni-muni kayo na right after ng gabing ito, mamaya, bago kayo matulog, tingnan mo yung puso mo. Lord, marunong na ba ako maghintay? Pakiramdaman mo yung puso mo, Lord, am I patiently waiting ba talaga? Marunong na ba ako maghintay? Kasi sa application natin, tingnan mo, am I waiting with faith or frustration? Kasi it matters Naghihintay ka ba na may pananampalataya o frustrated ka? Lord, ba't ang tagal? Bakit ganito? Kasi kung may faith ka, Lord, salamat. Alam ko na meron kang ginagawa habang naghihintay ako. You are not frustrated. Okay? You are not frustrated. Nagtitiwala ka ba sa timing ni Lord? Nilalabanan mo o gusto mo siyang unahan? Lord, ang tagal mo, ako nang gagawa. Lord, parang wala naman ako nakikita, ako na pong bahala. Baka pinapangunahan mo si Lord. Are you fighting, the will of God, the timing of God in your life? Kasi kapag sinabi mo na, Lord, nagtitiwala ako sa'yo, Lord, ikaw nang bahala. Let your perfect will be done. Am I allowing God to form Christ in me while I wait? Okay? So gusto ko sa loob ng 9 na araw na ito, mga kapatid, talagang mababago ang ating mga, lalo na sa lahat na makakompleto na ng 9 na araw. Basta una, tandaan nyo ang topic natin ngayon, a heart that knows how to wait. A heart that knows how to wait. So excited tayo sa mga susunod na mga gabi. Okay, mamayang gabi, bago kayo matulog, you check your heart. Lord, gusto ko na turuan mo akong maghintay sa iyo. Amen. So, praise God, tayong lahat ay yumuko at pumikit. Tayo po ay manalangin. Praise God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Sa unang gabi po ng sambang gabi po namin, tunay po na kami po ay pinagpala mo, hinipo mo, Lord, binago mo. Salamat po sa iyong mga salita na patuloy po naming napakinggan, na nagbigay po ng encouragement sa amin, nagturo sa amin ng maraming mga bagay. Salamat po dahil tinuturuan mo po kaming maghintay. Lahat ng mga tao ay naghihintay. Hindi namin alam ang perfect plan mo, hindi namin alam ang perfect timing mo, Lord, but we have faith and we trust that your plan and your timing, Lord, is always the best. Kaya magtitiwala kaming patuloy sa iyo, Panginoon. Kahit hindi pa namin nakikita, kahit hindi pa namin nararamdaman, kahit hindi pa namin nahahawakan ang kasagutan ng aming mga panalangin, Lord, give us a heart that knows how to wait. Even in this Christmas season, Lord, sa night 1 na kami po ay nagsama-sama, ayusin mo ang aming mga puso. Matuto kaming maghintay sa pangungusap mo. Matuto kaming maghintay sa nais mo, Panginoon. In Jesus' name. Bless your people tonight. Give us a good night rest. Mamaya po, bago kami matulog, magpapasaliksi kami ng aming mga puso sa iyo. I-check namin yung puso namin, Lord. Marunong na ba akong maghintay? Kasi kung hindi pa, Lord, turuan mo ko. I want to wait with faith, not in frustration, Lord. I want to trust you, Lord. I want to trust you. In Jesus' name.
Maraming salamat, Lord. Salamat sa lahat ng mga nakasama ko ngayong gabing ito. Pagpalain mo po kaming lahat. Ingatan mo po kami. Bigyan mo kami ng masarap at malakas na pangangatawan bukas, especially sa amin pong pagde-devotion early in the morning tomorrow. Maraming salamat. I-restore mo lahat ng mga nawalang kalakasan. Pagpalain mo kami. Ingatan mo kami. Walang masama at gawa at plano ng kaaway ang makapananaig masasamang mga tao, Lord God. Walang makakapasok na magnanakaw sa aming mga tahanan. Walang sunog, walang kalamidad, walang aksidente na mangyayari sa aming tahanan, Lord. Maging sa lahat ng mga anak mo at mga pamilya po namin na nare-representa, for we are covered by the precious blood of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala na po namin sa iyo ang lahat. Ano man po ang mga prayer request ng aking mga kapatid, Lord, dinggin mo po ito sa tamang oras, sa tamang panahon mo. We claim healing, we claim blessing, we claim protection, we claim favor, we claim breakthrough, we claim deliverance, we claim miracles after miracles. We thank you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise God and God bless us all. Praise God. Palakpakan natin si Lord.